Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay aking ipagpatuloy ang pagbabahagian sa Kabanata 3. Uunahin ko muna ang paksa patungkol sa ang pamamaraan ng pangongolekta ng datos. Kapag sinasabi nating pamamaraan, batay nga sa ating power representation, na nangangahulugan ang pamamaraan na ipinapaliwanag ng mananaliksik ang disenyo o metodolohiya sa pagsasagawa ng isang pananaliksik. So, ipinapakita rin dito kung ano ang paraan ng pagkuha ng mga datos gaya ng pagbuo ng mga talatanungan, pagsasagawa ng mga survey, at pagmamasid. Mayroon itong tatlong pamamaraan upang mangolekta ng mga datos sa isang pananaliksik. Una na dito ay ang pagtanong-tanong. Ang pagtatanong-tanong, ito yung isang mabisang paraan upang makakuha ng mga makabuluhan at tumpak ng mga datos o impormasyon mula sa mga tao o di kaya sa mga respondente. Ang pagtatanong-tanong po ay humahanap ng impormasyon sa panlabas na antas, pinipili at maayos ang pagkasulat ng mga tanong. Ang pagtatanong-tanong ay meron itong mga apat na uri. Una nito ay ang praktikal na tanong na kung saan ay kinakailangan na ang tanong ay may kagyat na solusyon o may agarang solusyon sa isang sitwasyon o mga suliranin sa isang pananaliksik. Halimbawa naman dito sa isang tanong na paano natin mababawasan ang paggamit ng plastic sa paaralan, na kung saan ay makikita natin sa tanong na may agaran talagang solusyon na makikita natin sa isang sa ganitong tanong. Ang pangalawa namang pamamaraan sa pagtatanong-tanong ay ang espekulatibo o pilosopikal na tanong, na kung saan ang mga tanong na ito ay humihingi ng palagay tungkol sa isang bagay o di kaya sa isang sitwasyon. Sa paraan na ito ng pagtatanong, ang pilosopikal na tanong, na kung saan ay nangangahulugan ito na hindi kaagarang makahanap ng isang solusyon o di kaya mga sagot. Ang pangatlo namang tanong ay ang pananandalian o di kaya tintatibong tanong, na kung saan ito ang mga tanong na batay sa prediksyon at probabilidad. Isang halimbawa dito ay yung tanong na susunod ba ang mga mag-aaral kapag may bagong batas o di kaya patakaran na isasagawa laban sa paggamit ng plastic. So makikita natin sa tanong na nakabatay lamang ito sa prediksyon o di kaya hula na maaaring magbago sa panahon o di kaya sa isang sitwasyon. Ang pang-apat ay ang investigatibong tanong, na kung saan ay kinakailangan umusisa tungkol sa isang pangyayari o di kaya sa sitwasyon na kinakailangan na malaman natin ang sanhi at dahilan ng isang sitwasyon. Halimbawa naman dito ay yung tanong na kung bakit dumarami pa rin na gumagamit ng plastic kahit alam naman nila na may patakaran na patungkol sa paggamit ng plastic sa paaralan. Ang pang-apat ay ang investigatibong tanong, na kung saan ay kinakailangan umusisa tungkol sa isang pangyayari o di kaya sa sitwasyon na kinakailangan na malaman natin ang sanhi at dahilan ng isang sitwasyon, na kung saan ay sinasiyasat talaga ng mabuti upang malaman kung ano nga ba ang epekto nito o di kaya sanhi o dahilan ng isang sitwasyon o di kaya mga. Ang pangalawang pamamaraan ng pangolekta ng datos sa isang pananaliksik ay ang pagmamasid, na kung saan ay kinapapalooban ito ng obserbasyon ng mananaliksik sa sitwasyon na pinag-aaralan o di kaya sa isang pananaliksik. So, ang pagmamasid po ay kinakailangan talaga ng obserbasyon upang malaman natin kung ano nga ba ang nais ipahayag, kung ano nga ba ang patungkol saan ba ang isang pananaliksik. So, sa pagmamasid po ay meron itong dalawang uri, na kung saan ito ay ang hayagan o overt na pagmamasid at hindi hayagan o covert na pagmamasid. Ang hayagan o overt na pagmamasid, ito'y nangangahulugan na alam ng mga respondente na sila ay pinagmamasdan o inoobserbahan ng mga mananaliksik batay sa kanilang pagsasagawa ng isang pananaliksik. O di kaya masasabi natin na nagsagawa na sila ng pahintulot o permiso upang magsagawa ng isang pananaliksik. Habang ang hindi hayagan o covert na pagmamasid, ito yung
kaibahan sa hayagan na kung saan ang covert na pagmamasid ay hindi alam ng mga respondente na sila ay inoobserbahan o pinagmamasdan ng mga mananaliksik sa pagsagawa ng isang pananaliksik. Ang pangatlong pamamaraan ng pangolekta ng datos ay ang pakikipanayam o interview na kung saan ay maisasagawa kung posible ang interaksyon na personal o di kay nakikipanayam ka sa iyong mga respondente upang makakuha ng mga impormasyon na galing sa kanila. Maaari itong sarili nilang opinyon o mga karanasan na maaari nating isulat sa ating nakalap ng mga o nakolekta ng mga impormasyon sa kanila. Ang pakikipanayam ay isa itong tuwirang pamamaraan na kung saan ay kinakailangan na may personal na interaksyon. Halimbawa lang dito ay yung face-to-face na pakikipanayam o di kaya sa telepono. Halimbawa naman dito ay kapag ikaw ay isang mananaliksik ay gusto mong interviewin ang isang respondente face-to-face upang mas maramdaman mo kung ano nga ba ang kanyang sariling opinyon batay sa iyong mga katanungan. Ang pakikipanayam po ay meron itong dalawang uri. Una dito ay ang balangkas na pakikipanayam at di binalangkas na pakikipanayam. Uunahin natin ang balangkas na pakikipanayam na kung saan ay meron itong sinusunod na format sa pagsasagawa ng isang interview sa iyong respondente. So, nangangahulugan dito na ang mga tanong ay nakalahad ng tiyak at permanenteng listahan at ang interviewer ay nagtatanong ng walang labis at walang kulang ayon sa pagkasunod-sunod na listahan. Nang dahil ito, ang may balangkas na pakikipanayam ay posibleng maaari itong maging maayos ang iyong paglalahad ng iyong mga tanong at mas maintindihan ng isang respondente kung ano nga ba ang mga nais mong mga tanong batay sa iyong isinagawang pananaliksik. Habang ang di binalangkas na pakikinayam naman ay ito yung kumakapanayam ay may listahan ng mga tanong, ngunit hindi niya kailangang sundin ang pagkasunod-sunod nito. So meron talagang kaibahan na kung saan ang balangkas ay may sinusunod na listahan at ang di binilangkas na pakikinayam ay hindi kinakailangan sundin ang pagkasunod-sunod ng pagkasunod-sunod nito. At dahil dyan, tapos na tayo sa unang paksa, ang pamamaraan ng pangolektang datos. Ngayon ay dumako naman tayo sa pamamaraang pagsukat. Kapag sinasabi nating pamamaraang pagsukat, ito po ay nangangahulugan kung paano sinusukat o pinag-aaralan ng isang pananaliksik. Ang pamamaraang pagsukat ay ito yung may apat na antas kung paano sinusukat ang isang pananaliksik. Una na dito ay ang nominal na datos. Unahin natin ang nominal na datos o data na kung saan ito yung isang pinakapangunahing uri ng pagsukat na kung saan ay maaari nitong mauri ang mga datos na hindi nagtatalaga ng quantitative na value. Wala itong intrinsic na rango o di kaya kaayusan sa antas na ito. Ito'y gumagamit lamang para sa pag-label ng mga variable sa mga datos sa isang pananaliksik. Halimbawa naman dito ay kapag ang ating pananaliksik ay patungkol sa mga basura, so ang ating nominal na datos doon ay ang uri ng basura na kung saan ay inilalagay natin doon kung ano nga ba ang mga uri ng basura na posibleng makikita natin sa ating pananaliksik. So, uri ng basura, maaari itong papel, maaari itong plastic, bote, o mga hazardous na mga basura. Ang pangalawa naman na antas na pagsukat ng datos ay ang ordinal na data na kung saan ay nagpapakilala ng isang ranggo o pagkasunod-sunod ng mga kategorya na binubuo ng nominal na datos. Karaniwan itong sa mga survey o di kaya pool na nagpapahintulot sa mga tugon na mai-rank. Halimbawa naman dito ay yung antas ng kasiyahan ng paggamit ng basura. Maaari itong lubos na masaya, katamtaman, hindi masaya o lubos na
masaya na kung saan ay maaari natin gamitin ito sa pagsukat na Likert scale. Ang pangatlong antas ng pagsukat ng datos ay ang interval na data na kung saan nagkakaroon ng pantay ng pagitan sa pagitan ng mga punto sa pagsukat ng mga halaga bilang karagdagan sa isang makabuluhang pagkasunod-sunod. Ang data ng agwat ay higit pa sa ordinal na data. Isang halimbawa dito ay yung oras o petsa o di kaya araw ng pangolekta ng basura. Halimbawa dito ay yung January 1, 6 a.m. na kung saan ay inilagay doon kung ano nga ba ang petsa o oras ng pangolekta ng isang basura na kung saan makita natin doon ang interval na data. Ang panghuling pagsukat ng mga datos ay ang ratio na pagsukat na kung saan ay ito yung pinaka-advanced o sophisticadong antas ng pagsukat na kinakatawan ng data ng ratio na may ganap na 0 point, pantay na pagitan at isa pang makabuluhang pagkasunod-sunod. So ginagawa ito, posible na maisagawa ang lahat na pagpapatakbo ng matematika kabilang ang makabuluhang pahayag tungkol sa mga ratio. Isang halimbawa dito ay patungkol pa rin sa basura na kung saan ay dito natin masusukat ang ratio ng basura na kung saan ay malalaman natin ang ratio ng timbang, hindi kaya haba at bilang ng basura. At yun lamang po, maraming salamat. Naway may natutuhan kayo batay sa aking mga paksang tinalakay tungkol sa pamamaraan ng pangolekta ng datos na kung saan ay meron itong tatlo, ang pagmamasid, pagtanong-tanong at pakikipanayam. Ang pangalawang paksa naman ay patungkol ito sa pamamaraan ng pagsukat ng mga datos kung saan ay meron itong apat, ang nominal, ordinal, interval at ratio na pagsukat ng mga datos sa isang pananaliksik. Maraming salamat po.